ako. Mahal, I love you. Moshi-moshi ano ni. Totoo aking point. Sabi ka dyan. Tawa sa'yo. Kasi si Lachmi pinatikim lang ako. Hayan! Wow! Wow! Thank you, OMG friends! Every time naman mag-drop ng OMG friends, gagawin ko yun. Hayan, thank you! Hayan more! Hayan na siya! Uy, si Hayan! Hayan na! Hayan na! Hayan na! Ay, ayan! Feeling kong papa times 5 to si Hayan. Ayun. So, ayun na nga yung kwento. Tapos, mahal, nung kahapon na, di nandun na yung mga parcel, di ba? Sabi niya, ano ba kasi mga pinag-order mo? Ba't ang dami? Sabi ko, totoo lang naman mga gamit sa bahay. Yung mga regalo ko naman, gamit sa bahay. Hi, Iris. Hi, Sheila. Tapos, sabi niya, ganun, tulad ng ano ba, naiinis na ako, puro tanong, sabi ko, pambahay nga, bakit ba tanong ka ng tanong, kako? Tapos, ayun na, sabi ko kay Ate Arian, nung nandun kami sa office nila, sabi ko, Ate, chikahin mo na muna si kasi bubuksan ko yung mga package, kasi sobrang dali-dali ako, takbo ako sa kusina, kuha ako ng gunting, buksan ko, tapos, okay, ito na yung tinago ko na. Pagkada bukas ko, alam ko na kung ano yung aanahin ko pagka 10 PM. Gustong-gusto ko sa inyong makipagkuntsaba. Angel, thank you. Gusto ko makipagkuntsaba sa inyo habang naka-live ako. Kaso ang hirap kasi hindi naman kasi lahat sa inyo tahimik. Alam mo yun, baka may may surprise reward sa'yo, baka may magganon-ganon sa live niya. May nagre-prepare si Ward sila Ward sa'yo. Ayoko naman kasi ng ganon. Siyempre, panira yun, di ba? So, sabi ko, okay, hindi na lang pala ako magsasabi sa live ko. Though, alam ko naman mga matured kayo and stuff. Pero, syempre, minsan yung excitement, paano kung may surprise si Ward? Yung mga ganun, mabibigyan siya ng hint. Ayoko mangyari yun. Gusto ko parang normal lang, wala lang, ganun. Tapos, ganun na nga, nabuksan ko na. Tapos, natira ko na lang yung binuksan ko na rin yung mga para talaga sa akin. And then, nagmadali na rin akong tapusin yung live ko kasi pinapa-live ko na siya, 'di ba? Tapos pinaakyat ko na siya, gano'n. Sabi ko, "Mahal, do'n ka na sa office mag-live para ma-solo mo yung birthday live mo, ganyan-ganyan." Kasi may mga nagla-live din sa baba, gano'n. Tapos, alam mo ba, dali-dali akong punta kaagad ako do'n sa office kung saan ko siya sinurprise, inayos namin 'yun. Tapos lahat ng mga Lazadang in-order, nagpatulong ako sa Becca, hinakot namin. Tapos lumabas pa ako, kinuha ko pa yung susi ng sasakyan, kinuha ko yung maleta na maliit kasi nandun yung pera, tas nandun din yung mga damit na galing sa H&M. As in, tumatakbo ko. Alam niyo yung maleta ko na pink na maliit, ang bigat nun. Nakaya kong itakbo. Medyo malayo yun Nakaya kong itakbo ng nakabuhat. Binuhat ko talagang sabi ko tatry ko hingin yung footage ng CCTV, promise. Yung, di ko alam sa'yo. Grabe yung hassle ng pinaggagawa ko. Di ko ina-imagine na buhat ko yung Alam mo yung maleta, mahal, na pink? Di ba mabigat yun? Medyo. Mabigat yun. Nandun pa yung mga gamit. Alam mo ba, nung nasa taas ka na, kinuha ko yung susi na sasakyan, nagmamadala ko, tumakbo ko papunta doon. Tapos, alam mo ba na binuhat ko yun? As in, buhat papunta sa loob. Tapos tumatakbo ko. Oo, promise! Binuhat ko talaga yun. Oo, kaya post na post ako, mahal. Tapos, sila Bel yung nagaganon-ganon ng nung mga balloons. Sinegregate ko pa yung mga regalo, nilagay ko pa yung lahat sa mga paper bag, tapos sa mga tote bag, ganyan. Tapos nung after na hindi ko matanggap na nakikita ko sila yun lang yung nagagano. Ang effort nilang dalawa, promise. Silang dalawa mostly yung nagpalobo ng tas si Eka yung Eka tsaka Bel yung nag-akyat doon, magdikit-dikit ng balloons doon sa may taas. Tapos, nagbalon-balon na din ako, naglobo-lobo na din ako. Thank you, baby ko. Tapos, ayan, madami na din ako. Takbo ka? Oo, sobra. Pagod Tapos, ka? sabi nila sa akin, mahal, sige na, makit ka na, samahan mo na dun kasi baka magtaka. Sabi ko, ayoko, tutulungan ko kayo kasi parang, ang dami na kasi nilang napalobo. Tapos parang nafe-feel bad ako na busy din naman kasi ako, may ginagawa din naman ako. Tapos nung sabi ko, mahal, saglit lang ako, bibigyan ko lang ng tubig si Cleo para hindi masyado. Pababa na noon na. Ayun nga buti na lang sabi ko, bibigyan ko na lang ng tubig si Cleo kasi, it's me your driver po.
Driver? Hi, kuya! Ay, kuya! Maliligo lang ako. Sige. Tapos, ayun, sabi ko, sobrang hassle talaga. Kasi, kailangan ko siyang akyatin, wala kaming kakuntsaba na nasa taas, ganun. Tapos, ayun na. So, narinig niyo naman lahat ng mga usapan namin, diba? Tsaka, yung iba sa inyo nakakita naman ng post ng ibang content creators, no? So, yung mga regalo ko sa kanya, 24 dapat yun. Kaso, hindi na siya 24 pieces. Kasi madami talaga. Yung H&M pa lang, gusto ko sana, like masasabi mo kasing 24 gifts, if, ano siya, 24 gifts if given siya sa iba-ibang tao. Ang sinabi mo kasing 24 gifts, specifically, 24 pieces. Depende din sa like, siguro kung isang set ng art, counted as one yun. Pero kung damit, hindi yun counted as one kung madami. Damit pa lang parang 10 pieces na damit galing sa H&M. Tapos sa Forever 21. So, ano na yun. Pero counted as one na lang yun, isang paper bag. Tapos, pinabilang ko siya ng dalawang shoes kay Rosel. Ayan, nandiyan si Rosel. Thank you, Rosel. Dalawang shoes. Isang parehas Jordan, isang high cut na white, tapos isang low cut na brown. Ganda. Tapos may sock. So yung sock ibang bilang din yun dapat, 'di ba? Pero inisa-isa ko na yun sila. Tapos binigyan ko siya ng 3 pirasong casing. Ang gaganda ng casing, promise. 3 pirasong casing. 3 pirasong casing, mahal. In-order ko pa yun, hindi pa sira yung cellphone niya. Sira na yung cellphone niya. Ang gaganda pa naman ng casing, mahal. Tapos, ano nga tawag na to? Ano nga sasabihin? Tapos, merong tsinelas. Eto. Ayan yung gamit niya. Yung may Drew na pambahay. Tapos, yun sa footwear. Puro footwear yun. Tapos, mga damit. Tapos, meron siyang, lahat ng gusto niyang pangbahay or gamitin, binili ko. Bumili ako ng kettle. Yung sinasaksak. Electric kettle. Bumili ako ng baso na pang-inuman niya, kapangkapihan or kaya nga natuwa ako, ang daming baso. Sabi ko, shucks, ang daming baso ng mga binabigay din ng regalo, nung birthday, nung surprise sa kanya. Tapos, binilan ko siya ng coffee grinder. Hindi coffee maker pero beans grinder. Kasi, nasira yung coffee maker namin. So, yung beans grinder na lang kasi may mga beans naman sa bahay. Tapos, may magbibigay daw ng beans sa amin. So, gusto niya, kailangan niya yon. Tapos, binilan ko siya ng air fryer. Ganito kalaki. Ganyan kalaki. Air fryer. Hindi ko pa alam edit pa yun Tapos, binilan ko siya gusto niya kasi yung pang-spray sa kwarto. Binilan ko siya ng 3 ganon. Ganito yung bamboo. Binilan ko siya naka-box yan. Binilan ko siya ng 3 ganyan. Inopen namin kasi para dito sa kwarto na ginagamit namin ngayon. In-spray namin. Tapos, 3 ganyan. Tapos, binilan ko siya ng, lagayan ng AirPods, Barbie. Binigyan ko siya. Tapos, binigyan ko siya nito, bag na McDo. Dapat itong bag na McDo na to, papadala ko to, binili ko to kasi regalo ko to nung pupunta tayo ng McDo. Yung surprise siya sa McDo. Nakalimutan ko, naka-address pala to sa hindi sa bahay naka-address, sa FNC siya naka-address. Kaya, eto. Pero nagustuhan niya to. Ganda nga Wala pa nga. Hi, Toby. Tapos, ano pa ba yung mga binigay ko sa kanya? Binigyan ko siya ng... Madami. Wala pang vlog. Oo. Kaya nakakatuwa din. Tapos, yun, binilang ko siya ng panty! Binigyan ko siya ng sew-in. Kasi di ba tinatawanan na yung sew-in. Bigyan ko siya ng isang box ng sew-in. Tapos binilan ko siya ng yung panty na yung hindi na nakakatawa. Pero yung sew-in na panty, yung binili ko, yung hindi siya mahihiyang gamitin pa din. Yung binili ko naman, yung neutral colors, yung pwede pa rin naman yung magamit. Hindi. Tapos bumili ako ng vault, money vault, or jewelry vault, whatever kinds na ilagay mo dun. Basta vault. Tapos dun ko nilagay yung 24K.
So, may 24,000. Ayun, yun yung ano, yun yung ano. May mga reasons din naman yun. Sapatos, sasama ko yun sa vlog ko. Wala kasing camera eh. Sapatos dahil, konti lang yung sapatos niya na ano ko kasi, hindi siya, ano, konti lang din yung mga sapatos niya. Tapos, first time niyang nagkaroon ng Jordan, bigay sa kanya. Tapos, first time niyang bumili ng Jordan, binigay niya din sa akin. So, gusto ko siyang bilan ng sapatos kasi, ano, para may pampalit din siya ng sapatos. Tapos, para, ay, taray naman ni kuya! Taray naman ni kuya, nagpahalo-halo. Dalia, PK tayo. Tapos, bakit daw dalawa? Siyempre para may pangpalit siya, iba-iba. Hi mo, MP Nev. Welcome to my live. Tapos, med ng medyas. Aba, naki-share. Tapos, ayun, coffee grinder kasi nga, mahilig siya mag-coffee. Hindi niya na nagagamit yung beans. Mas magandang mag-coffee ng ano regalo ng Becca? Kami ang may regalo. Ay, regalo? Sa akin, binigyan ako ng heels noon. Parang nga mas birthday ko pa. Regalo nila kay Cleo, shades tsaka cup. Sa akin, heels. Sandal. Tapos, ayun. Kagabi, may regalo din ako kay Becca. Binigyan ko si Becca ng dress. Nung pumunta kami na sa Forever 21, binilang ko sila. Binilang ko siya ng dress, tapos binalan ko si Belle ng top. Parang bralette. Tapos binilan ni Cleo si Belle ng planner sa nung kami. Nung nag-National Bookstore. Iba talagang, hindi mahal. Eto, reason sa pera. Aside sa gusto ko kasi kasi hindi naman yun sa kailangan niya, no? Aside sa gusto ko kasi binibless din naman ako ni Lord. Nung mga nakaraang buwan, yung mga nakalipas, binless naman ako ni Lord and kasama ko siya doon. Kasama ko siya. Though wala naman siyang ginagawa for it para sa blessings na yun. Pero, gusto ko lang sa kanya i-share yung blessing ko. Gusto ko sa kanya ipa-feel na nandito lang ako every time she needs me. Wow! Pag ganun pala yun, mas magbibigay ka ng pera. Pangalawa, hindi kasi ako pinagdadamutan ni Cleo. Like, kapag may kailangan ako, bibili siya. Mahal anong kailangan mo? Like, gusto kong pagkain, gusto ko ng ganito, binibilan niya ako. Hindi niya ako pinagdadamutan. Tapos kapag lalabas kami, pagka nagyaya siya, gagastos siya kahit magkano. So, yung ganun mahal, sobrang na-appreciate ko yun. Basta, ayaw din niya minsan ng pinapaggastos ako. Ayaw niya na gumagastos ako. Basta, marami lang reasons. Tapos, ayun, gusto ko lang din siyang pasayahin kasi hindi naman din talaga siya sanay nang nabibigyan siya. Kaya, gusto ko ipa-experience sa kanya yun lahat. Tsaka alam mo yun, kasi talaga ako kaya hindi ko maintindihan yung mga tao dati na nagsasabi sa akin na parang, parang, ayaw, parang, basta, negative, ng mga negative. Tapos parang, paano ko ba ito malalagay sa word? Hi, Malin. Thank you, Hayan. Parang, ano ba yan? May nagsabi kasi sa akin before, inggit daw ako. Or ayaw ko daw na nalalamangan. Parang ganun. Ang sa akin, I'm just doing me. If there's someone na ayaw malamangan, it's not me, it's you. Because I'm doing well. I'm doing well and I'm doing me. And you don't want me to prosper. You don't want me that I'm doing well. So it's not me na hindi ayaw na nalalamangan because first off, I started already. Kung meron man ang ayaw malamangan, it's the one who's imitating someone. Ganun 'yon. So, tsaka when it comes sa ganyan, kapag ka hindi kita gusto or kapag ka hindi kita gusto, tapos parang masyado mong pinipilit yung sarili mo para to fit in or whatever, wala kang mapapala sa akin. Hi, KP. Pero,
kapag gusto ko talaga yung tao, sobrang all out ako. Sa friends ko, pagka minahal ko yung friends ko na talagang mabait sa akin. May mga friends ako na minahal ko pero hindi sila mabait. Parang take lang, alam mo yung take lang sila ng take? Tinitake advantage ka ng tinitake advantage. Nawawalan ako ng gana sa ganun. Kaya si Becca, natutuwa akong bigyan kasi hindi sila madamot. Alam nyo, well, bago tayo pumunta dyan, ayun na nga. So, siguro yung mga nagsasabi lang ng mga negative na words, yung mga taong hindi ka ma-take advantage. Or yung mga taong nag-stop ka na maging mabait sa kanila all out. So, ako kasi, pagka gusto ko yung tao, either gusto ko or gusto kong tao lang mismo, mapagbigay talaga ako. Nagbibigay nga ako sa hindi ko kakilala sa mga taong nagmamahal. Pagka meron ako um, disclaimer, hindi ako mayaman Ano mayaman si Lord? Si Lord ang mayaman. Talagang nagbabless, pag binibless ako ni Lord, binibless niya ako, binibless ko din yung ibang tao. Kaya nga, isa sa prayers ko na i-bless ako ni Lord kasi every time na binibless ako ni Lord, nagiging blessings din ako sa ibang tao. So, ayun, parang every time I love someone, especially romantically, sobrang all out ako. Kaya nga sobra ako lagi nasasaktan kapag ka nabobroken ako kasi alam ko na sobrang binigay ko lahat, hindi ako naging madamot. Number one na wala sa akin yung pagiging madamot. Tsaka number two, hindi ako inggit. Kasi kapag kainggit ka, hindi ko siya bibigyan ng mga damit. Hindi ko si Cleo tutulungan mag-ayos. Compare nyo yung pag-aayos niya before maging kami sa naging kami. Sobrang ibang-iba na. I mean, minsan makikita mo na si Ward sa kanya. Kasi, tinutulungan ko siya. Kung ano yung sa tingin kong best sa kanya or maganda, na bagay sa akin, na po pwede sa kanya, sinishare ko sa kanya yun. Mahal bagay sa ito. Kasi kung inggit ako, alam kong maganda si Cleo eh. Alam kong may talent si Cleo. Alam kong may ganito. Sana hindi ko i-boost yung confidence niya. What I did was, I boosted her confidence. Tinulungan ko siyang mas mag-grow sa Kumu, tinulungan ko siya kung paano mag-live sa Kumu, tinulungan ko siya kung paano mag-ayos ng mas maayos, tinulungan ko siya kung anong mga bagay na damit sa kanya, yung hindi, yung ganto, tinulungan ko siya sa morally na mahal, alam mo, pangit yung ganto, tama yung ganto, na mali yung ganto, na maganda yung ginagawa mong ganto, because that's what you need. Not just being a partner, but being a human being, and also being a friend. Tutulungan mo yung taong alam mong kailangan ng tao na tutulong sa kanya na kaya naman. Kung kaya mo naman, bakit hindi? So, I mean, yung pa lang eto ngayon ko lang 'to sa inyo shinare. Kasi may mga nagsasabi sa'kin, inggit lang yan siya, ayaw mo lang malamangan. First of all, I don't care about you. Why would I care about you? Second of all, if that person is talking dahil gusto ako, first of all, second of all, hindi kita gusto. So, don't expect things in return or ito in general 'to kasi kapag ka hindi mo gusto yung tao, huwag ka mag-e-expect, gano'n. So, sa scenario na 'to, dito ninyo makikita yung, hala, inggit nga siya, ayaw malamangan. Ngayon, minsan lalo na sa girl-to-girl relationship, number one na merong issue 'pag girl-to-girl. Bakit? Siyempre, 'pag parehas kayo babae, paagandahan 'yan. Hindi sa inyong dalawa, sa ibang tao sasabihin niyan, "Hala, ang ganda niya naman." Tapos, pero mas maganda si ganyan. So, siyempre kapagka may nakarinig ng gano'n, ma maano ka, mahu-hurt ka. Though ako hindi ako na-hurt sa mga gano'n, kahit kanino niyo ako i-compare, wala akong pakialam. Alam ko I am unique in my own very way. At masaya ako do'n. And I have something na some other people don't have. So, happy ako do'n. So, minsan do'n yung pumapasok na kapag do'n mo malalaman na inggit ang isang tao kasi pagka sinabi niyang mas maganda yung isa or mas magaling yung isa, nawawalan na siya ng gana. Kasabay nung pagkawala ng gana, nagagalit na do'n sa partner niya kasi naiinggit na siya. Or ayaw niya ng paggawa yung mga bagay na magaling yung partner niya kasi nga na mas napupuri yung partner niya. Madaming gano'n. Lalo na sa same-sex na relationship, lalo na pag girl to girl. I mean, kahit boy to girl. Pero, mas prone yun sa girl to girl. Kasi nga, syempre, pares kayo babae. Yes? Wait lang. Wait lang. Diba? So, ayun.
So what I did is hinelp ko talaga siya. Hinelp ko siya sa maraming bagay. As in, and sobrang thankful ako kasi nakikinig siya. And thankful din ako na kahit papaano may knowledge, sinishare ko yung knowledge ko sa mga bagay at gusto ko siyang maging maayos. Siyempre, imagine niyo dati usapan namin to ni Keso. Totoo to. Usapan namin to ni Keso. Sobrang walang mali maging simple, walang maling maging ganto. Pero sa lugar na ginagalawan namin, na kailangan lagi kang maayos, kailangan lagi kang neat, kailangan laging maayos yung suot mo, yung ganto mo, yung ganyan mo. Si Cleo before, ibang-iba siya. Ibang-iba siya magsuot. Medyo, hindi ba siya baduy, pero hindi bagay sa kanya yung sinusuot niya. Minsan parang pantita, mukha siyang tita, pupunta siya sa meeting, mukha siyang tita, ganyan. Ako kasi gusto ko, pag pupunta ka sa meeting, naka-align yung suot mo sa pupuntahan mo. Like, for example, pupunta ka ng party, pero yung suot mo, nakapang meeting ka, nakapang office ka, nakapang ano ka, tapos pupunta ka naman sa office, ang suot mo naman, nakapang party ka. Hindi yon. Pero yung kanya, maganda naman, pero hindi bagay. Kasi hindi siya marunong mag-mix match and stuff like that. Aware naman siya doon. Hindi ko siya minamalit sa sinasabi ko to. Kinukuwento ko lang sa inyo. Ngayon, si Keso na pag-usapan ito namin. Sabi ko, mahal, gusto ko tulungan si Cleo sa sa wardrobe niya. Kasi ayoko na ako, aurang-aura. Tapos siya, sobrang simple. Tapos i-compare kaming dalawa na, hala, mas maganda si Ward kay Cleo. Hala, mas ganto si... Hala, mas magaling si Ward maganto. Ayoko nun. Kasi mahal ko yung tao. Ayokong mamaliitin siya ng mga tao kesyo baduy, kesyo ganto, kesyo ganyan, kesyo di bagay yung suot. Gusto ko, kung ano yung tingin sa akin, ba't ako naiiyak? Kung ano yung tingin sa akin ng tao, yun din yung magiging tingin ng mga tao sa mahal ko. Kasi syempre, kung ano yung magiging tingin nila sa kanya, yun din yung magiging tingin sa akin. So gusto ko iisa lang. Kaya sinabi ko yun kay Keso. Kahit tanongin niyo si Keso, sabi ko yun sa kanya. Ako bahala, nakikinig naman yun si Cleo. Kaya, kumbaga, kung gusto niya maging mag-boyish, okay sa akin yun. Pero, yung damit, dapat maayos. Kung gusto niyang maging girly, yung damit, okay lang. Alam niyo, konti lang din yung ano niya, yung damit niya. Same kami. Konti lang din yung mga damit niya and yung mga damit niyang pambabae. Lahat naman, yung mga damit ko, sinishare ko sa kanya. Mahal, kahit hindi ko pa yun ginagamit, sinishare ko talaga sa kanya. Sabi ko, ito, pagka aalis kami, gusto ko yung damit namin magka-match. Hindi man magkamukha, gusto ko yung vibe namin. Magkahawig, ganyan. Or ano, ganyan. Sabi ko, eto, suotin mo yung damit ko. Minsan nahihiya pa yan mag-ano. Kasi may tag pa, hindi ko pa yan nasusuot. May history kasi ako before sa ex ko na na-hurt ako dahil sa basta ganun. Ang sabi ko lang talaga kay Cleo, mahal, pag dumating sa time na madami ka ng damit, madami kang pera, madaming sumuporta sa'yo, magpadala sa'yo, magganto sa'yo, mahal, wag mo akong pagdadamutan na. Sabi ko, kapag ka dumating yung time na madami nang magmamahal sa'yo, like ma-overwhelm ka, wag mo kakalimutan na jowa mo ko o kaya na kaibigan mo ko. Wag mo akong ipagpapalit sa pera o kaya sa kasikatan. Wag mo akong i-bring down, wag mo akong mamaliitin, wag mo akong pagdadamutan o kaya wag mo akong sisiraan na. Kasi grabe na din yung trauma ko sa mga taong ganun yung ginagawa sa akin na parang nandun ako nung wala, tapos ako yung naging rason kung bakit sila naging ganun. Tapos nung naging ganun na sila, parang hindi na nila na-acknowledge yung tulong ko, tapos ini-itsupwera ka na, tapos sisiraan ka na. In general to. So, lagi kong nararamdaman yun. Kaya ano na, parang yung trauma ko, lagi kong sinasabing kay Cleo, ginagawa ko to kasi mahal kita, kasi gusto ko tang tulungan. Lagi naman ganun eh. Hindi ako nagsisisi na tumutulong ako sa ibang tao or nagbibigay ako ng knowledge ko or ganto ganyan, nagbibigay ako. Pero sana kapag ikaw na yung meron, may kapas ka na sa mga bagay na nabibigay ko ngayon, sana hindi mo kakalimutan na naging mabuti ako sa'yo o na nagbigay ako sa'yo. Kasi lagi akong nagaganon eh. Kasi isang kwento sa ex ko, eto din, kahit sa friends nagaganon ako, kahit mga recent, ano, lagi ako nagbibigay. Kung anong ginagawa kay Cleo, ganun din. Kasi, di ba, flexible dresser ako. Minsan lalaki ako magsuot, minsan babae ako magsuot. So, yung ex ko na lalaki, which is si Ken, nag-name drop eh, no? Alam niyo naman yun. Pero wag niyo siyang ibabash ha. Ano lang 'to, nakukuwento ko lang sa inyo yung pain ko. Lagi ko siyang binibigyan pagka may gusto siya sa ano ko, sa damit ko, kahit bago pa yan. Sasabihin niya, gusto ko 'to, ibibigay ko, ipapahiram ko. Laging gano'n. Tapos may one time na
meron siyang sponsor ng damit. Tapos, gusto ko, sabi ko, pag sponsor to, so wala siyang gastos. Sabi ko, gusto ko to, pag dumating to, pwede bang akin na lang? Tapos ang sabi sa akin, lahat na lang hinihingi mo. Nagulat ako, nasaktan ako kasi first time ko hihingin, hindi mo pa bibilin. Pero bakit mo nasabing lahat na lang hinihingi ko? Na parang na-hurt ako. Parang yun pa lang yun hindi mo pa, first time ko lang hihingi, tapos hindi mo pa binili. Tapos hindi mo pa naisip na ikaw yung laging binibigyan. Tapos aanuhin mo ako ng first time. Nung dumating, hindi ko naman din gusto. Hindi ko naman din ginamit. Or hindi ko naman na din hiningi. So, nasaktan ako ng ganun. Tapos tumatak na yun sa isip ko na parang grabe. Kahit gaano ka maging mabuti sa tao or maging mapagbigay, or pagkakaitan ka ng mga bagay. Kaya nakaka-trauma yung mga ganun. Kasi ilang beses ko na rin yun naramdaman Tapos, nandyan ka nung walang-wala, or ikaw yung naging rason kung bakit naging ganun, or ikaw yung nagamit, or ginamit, or ikaw yung, di mo alam kung talagang minahal ka, di mo alam kung talagang kinaibigan ka, o makitaan ka lang na potential sa pag-angat, kaya ka ginanon. Alam mo yun? Kaya, sobrang nakaka-trauma. Ilang beses na rin ako na ganyan, pinagpapalit pag nandiyan ako nung walang-wala tapos nung nagkaroon pinagpapalit na ako or sinisiraan na ako or nilalamangan na ako dahil sa gato ganyan. Alam mo 'yun? So yun yung sinasabi ko sa kanya lagi. Kaya yun nga sabi ko kay Keso gusto ko kapagka siya, tawag nito, sa damit, tutulungan ko siya. Kaya natuwa ako kasi ngayon marunong na siya mag-mix and match and stuff. So natutuwa ako kasi compare ko siya nung dati. Sobrang laki na ng pinagbago niya. Physically. And also emotionally, nakita ko naman din yun. Kaya ayun, binilang ko siya ng madaming damit. Actually, lagi naman pagka lumalabas kami, tapos bumibili ako sa damitan, pinapapili ko siya, mahal, sige pumili ka kahit anong gusto mo, lagi naman akong ganun. Pero, yun kasi pinapapili ko siya. Nung ako yung pumili, mabilisan lang yun kasi nagnanakaw na lang ako ng oras kasi para hindi niya ako mahanap. So, ayun, kaya ako siya binigyan ng mga damit, binigyan ko siya ng dress, ganyan, inano ko siya ng ganyan. Yung mga hindi niya pa nasusuot, kumuha ako, titignan ko kung bagay din sa kanya, ganon. Tapos, ayun nga, bakit pera? Kasi hindi siya nagdadamot din sa akin. Bakit sapatos? Kasi minsan lang din siya magkaroon ng bagong sapatos, ganyan. Kaya dinalawa ko na. Tapos, yung iba naman, mga gamit na magagamit niya talaga. Thank you, Abigail. Like yung, magagamit din naman namin yun. Like yung yung air fryer. Gusto niya kasi yun, nababanggit yun na gusto niya ng air fryer, gusto niya magganon, gusto niya magluto ng ganito, ganyan. Kaya ko binili yun. Aside sa kami din naman ang gagamit nun. Tsaka gusto niya kasi yun. Doon siya natutuwa. Yun sa coffee blender naman kasi gusto niya nagkakape. So, it's more about her. It's more for her talaga. Hi, Quiz Brin. Yun, lahat yun. Underwear naman, kasi, kakwento ko ba? Kakwento ko, naging open naman na ako sa inyo. Sa underwear naman kasi, ang bumibili ng underwear niya, si mama niya. Tapos, medyo mga luma na yung mga underwear niya. Hindi kasi siya mahilig mamili. Alam mo yun, bihira. Tsaka ewan ko ba, hindi nagpapalit ng panty ng taon to. Pag yung mga binili kong underwear, tanda mo na wala. Ang dami ko nang binili. O ka nga, sa ano pa ba isang ganun lang yun. Baby, pag sa Nueva Ecija, tapos pag nag-over Oh, sa Antipolo, isa lang yun. ako bumibili. Isa lang yan. Kahit na, buraraka. Ibig sabihin, buraraka. Ayun, puro soin yung panty. Puro may flower. Puro may mga flower yung panty lang. Yung magba-24 na yung niya pang elementary. Oh, cute. Ikaw, hindi ka cute. Hindi yun. Kaya, ginoke ko siya sa Soen. Pero yung binili ko sa Soen, yung walang mga flower naman. Kaya binilang ko siya ng ng ilang peraso yun? 15 yun, no? 15 na yung hindi pang dog show na panty. 15 pieces. Tapos, 6 pieces yung sa Soen. Soen. Shein. Sa Soen. Parang 6 ba yun or 12? Ganon. Para madami siyang underwear. Maglaba ka. Gagawin ko sanang 50 pieces Pero baka ang mangyari hindi na maglaba So ayun.
Ano na yun, pang 5 years na yun. Pang 5 years niya na yun. Ayun, lahat ng binili ko sa kanya, gamit. Magagamit niya talaga. Yung kailangan niya talaga. Ayun. Ano meron? Shih Tzu. So pala kasi yun. Ayun, mahal. Gano'n. Basta masasabi ko lang sobrang grabe ako magmahal. Alam niya yung best friend ko sa summer, si Flory. Dati kasi alam din kasi nun yung, hindi naman, di ko masasabing kalokohan. Alam niya kung paano ako magmahal. Diba, like, syempre, basta alam niya. So sabi niya, alam mo, Dongs, kasi sobrang minamahal ko yun. Kaibigan ko lang yun ah. Sabi niya sa akin, alam mo, Dongs, mahal sa CR ka na lang magganyan, maingay po, please. Meron. Sabi niya sa akin, alam mo, Dangs, grabe ka magmahal, no? Sabi niya, kaya no doubt na sobrang grabe ka magmahal sa jowa. Gumaganon siya sa akin. Dati pa yun, ah. Tapos na-betray ako ng dalawang kaibigan. Pinili ko yung samahan kesa sa kanya. Pero best friend ko pa rin siya. Sinabi ko lang sa kanya nung dati na sasamahan ko na muna to kasi parang kailangan nila ako, ganyan-ganyan. Tapos binetray ako nung dalawang kaibigan na yun. Tapos after a year, nagsama ulit kami halos everyday ng best friend ko. Tapos sabi niya sa akin, yan na yung sinasabi ko sa iyo eh. Ewan ko ba, ba't mo pa sila sinasamahan eh. Ganto ganyan, may mga history sila ng ganto ganyan. Tapos sabi niya, pero Dangs, grabe ka no. Dangs kasi tawagan namin, grabe ka no, Dangs, alam mo ng ahas yung nandyan, pilit mo pa rin binibigay yung kamay mo. O kahit tinutuklaw ka na, kahit marami ka ng tuklaw, hindi mo pa rin inaalis yung kamay mo. Gumaganon siya. Parang nagbibigay siya sa akin ng metaphor. Matalino kasi yun, si Flory. Buntis na yun ngayon, mga anak na ninang kami ni Cleo. Nakikinita namin yun nung pumunta kami sa summer. Tapos ayun, parang isa siya talaga ang alam kong gaano ako ka-soft, gaano ako katapang, gaano ako kano, siya talaga. Kaya ba't ba ako napunta sa ganun? Ayun, sabi niya nga kasi, grabe daw ako mag-love. Kaya nga sabi ko, kaya pag nagmamahal ako, all out talaga. Hindi lang sa may aral, kahit ngayon sa ex ko, sabi ko nga doon sa kanya, dati. Kasi, ako lahat nag-ano nun. Galing kasing Japan yun, umuwi ng Pilipinas, tapos nag-live-in din kami. Walang trabaho. Ako naghanap ng trabaho. Ako yung nag-email sa mga brands para magkaroon siya ng work. So basically lahat 'yon, kung hindi ko siya imagine mo kung hindi ko mahal yung tao, ba't kita iisipin? Ba't ako maghahanap ng trabaho para sa isipin ko yung sarili ko, pero hindi ako gano'n. Naghahanap ako ng trabaho para sa sarili ko, pero iniisip ko rin siya. Nag-email ako sa brands, ako nakikipag-usap sa brands, ako nagaganto, ganyan, ganyan. Eventually nagkaroon siya ng mga trabaho, nagkaroon siya ng mga brands, nagkaroon pa ng isang commercial yun because of me. Pero ang maririnig ko is yabang, ang maririnig ko is, ba't ikaw ngayon walang trabaho? Alam mo yung ganon? So, ang pangit ng yayabangan ka. Wag mo akong yabangan kung ikaw yung wag mo akong, yabangan mo ako kung ikaw yung gumawa. Yabangan mo ako kung nagbanat ka ng buto mo. Yabangan mo ako kung ikaw yung naghirap sa lahat ng bagay. Alam mo yun? Wala sa lugar minsan yung yabang ng tao. Kaya, yun yung nakakatrauma. So, ayun na nga, ang hirap kasi kapag ka nagmamahal ka ng sobra kasi lahat ng character ginagawa ko eh. Nanay, ate, jowa, best friend, katulong, PA, coach, lahat, name it, lahat. Teacher, lahat na, halos lahat. Though hindi naman ako nagrereklamo kasi normal na gawin ng tao kapag ka nagmahal ka, yung mga bagay na alam mo ikakabuti sa tao na kahit friends mo, kahit family mo, kahit jowa mo, normal na gumawa ka ng gusto ko kasi mapabuti. Lalo na 'yan, si Cleo, gusto ko mapabuti siya, gusto ko maging okay siya. Kaya yung mga bagay na beyond expectation na hindi ko naman na dapat trabaho, ginagawa ko kasi ano pang silbi ko. Tulad nun, yun nga yung sa ex ko kaya ako nakuwento. Ako yung gumagawa ng ganito, ako yung nakikipag-usap sa brands. Pero tinuturo ko sa kanya. Ayaw niya. Sabi ko, i-take advantage mo na tinuturuan kita, na tinutulungan kita. Bakit? Hindi naman sa take advantage in a bad way, in a good way. Take advantage mo na may learning kang makukuha sa akin. Aralin mo kung paano. Aralin mong ganito. Bakit ko sa'yo sinasabi? Kung ako selfish, kung ako madamot, hindi ko sa'yo ito ituturo. Tinuturo ko sa'yo to, kako, para kahit maghiwalay tayo, mabubuhay ka. Alam mo kung ano yung gagawin mo, hindi ka matatanga sa mga
mga ginagawa ko kasi akong gumawa nun para sa'yo. Kahit maghiwalay tayo, alam mo yung gagawin kasi tinuruan na kita or natuto ka. Ayoko na dumating sa point na maghiwalay tayo ta's nakadepende ka lang sa nagawa ko. So, kung madamot lang ako, hindi ko yun ituturo. Ba't ko ituturo yun? Siyempre, hindi ko tuturo para matakot siyang mawala ako, 'di ba? Dahil hindi ako madamot at hindi ako kumbaga hindi ako madamot sa ideas, hindi ako madamot sa dapat gawin, tinuturo ko kasi hindi ko sure, eh, kahit gaano mo kamahal yung tao, hindi mo sure na kayo talaga. Ngayon, kahit hindi tayo, at the end of the day, may naiambag ako sa buhay mo. I mean, that's how I love. So, hindi ko lang kaya nga dati 'pag may narinig akong gano'n, "Ay inggit, ay ganito, ay ganyan." Parang, it's just not you, it's not you. It's not you. Kaya hindi ko kailangan magbigay sa'yo ng ganito, ng ganyan sa mga taong ano, or I'm done with you, or I don't want you anymore in my life, parang gano'n. Pero when I love a friend or especially romantically, sobrang all out ko. Dahil sige okey lang kahit 'wag na kayo mag-drop. Mag-e-end naman na din ako. Bukas na lang ulit. Ano lang 'to, little ano lang 'to. Sobrang ano lang talaga. Kaya 'pag na-broken ako, malala. Nung na-broken ako last time, that was 2 years ago, 2 years na. Pati! Pati, mag-PK tayo bukas. Rematch, pero ano, 2 years na. Oh, 2 years na, 2 years na. Tsismoso ka. Mag-PK tayo bukas, rematch. Ano lang, pangdagdag kailangan ng quota, eh, layo ko pa sa quota ko. So ayun, 2 years na. Ano nga sabi, 2 years na. Pero before ako maka-fully move on, sobra yung pinagdaanan ko, as in, grabe. Yung sakit, yung pabalik-balik, yung iyak, yung lahat. Sobra, sobra. Kung ikukwento ko lang yung lahat, grabe. As in, nagpakamartir ka na ng sobra, grabe. Kaya, ano, babanatan ko yun. Oo, banatan mo. Charis lang. Ayun. Kaya sobrang masaya ako. Uy, birthday ni Cleo kanina. Kaya sobrang masaya ako na napapasaya ko din talaga si Cleo. Nakita mo ba yung regalo ko kay Cleo Pati? Cleo Pati. Parang Cleopatra lang. Cleopatrick. Uy, ayun. Sesend ko sa'yo, Pati. Ay, papasend ko kay Cleo. Bawal ko pa i-post eh, kasi nasa vlog yun eh. Rematch tayo bukas. Mamaya pag end ko. Ayun, kaya sa mga nagtatanong bakit 24 gifts yung binigay. 24 gifts na ay above 24 pala, or bakit ako nagbigay ng pera, bakit ako nagbigay ng Ted, binigyan ko 24K. Bakit ako nagbigay ng pera, bakit dalawa yung sapatos, bakit ganito, ganyan. Yun yung mga reason. Di ba nga sabi ko sa inyo before, nako, ayokong mag-ano ganyan-ganyan kasi baka mamaya pagka nagkagusto ko or nagmahal ako, 24 gifts, tas may 24K. Uy! Papasend ko sa'yo mamaya. Ayun, masaya ako na sinishare ko sa inyo yung ganito, kahit na yung sew-in na panty. Huy! Alam niyo namang open ako sa inyo, di ba? Pero, there's a lot to learn about me. More. I'll keep on surprising you soon. Ay, magtandad rin ako, Ted. Aba! Ano, jowa? Aysa, ganyan din yung sinabi ng papa ni Cleo, sabi ni tito. Uy, ako din magbe-birth kasi nagkukuwento si Cleo kanina. Daddy, binigyan ako ni ano, ni Ward ng ano. Sabi niya kay mama niya, binigyan ako ni Ward ng ano, 24 na regalo. Sabi niya, talaga? Sabi niya, oh, ito po, binigyan ako ng 24K. Sabi niya, ha? Ni Ward? Ganyan. Sabi ni tito, ako din, magbe-birthday na. Ano, sabi niya, bakit? Ilang taon ka na ba? Magbe-50 na yun. Hoy, hindi ka magpi-50K be. sabi ni Cleo kanina, "Ma, binigyan ako ni Ward ng 24K kahapon." Tapos sabi niya, "Oh, talaga?" Tapos sabi, "Ewan ko nga diyan, eh." Ganyan nga sabi ko, "Enjoyin mo, last na 'yan." Wala nang next year. Hi, Tux! Nandiyan si Tux? Sayang, Tux, nagkukuwentuhan kami kanina. Wala ka. Oo, daan ka bukas, magla-live ako. Baka gusto mo magtumambay sa live ko. Alam mo namang welcome ka sa live ko.
alam, chika-chika lang tayo dito. First time na masaya at hindi nag-fail ang birthday celebration. Kaya nga yun nga, sabi ko nga sa kanya, feeling niya kasi may curse yung birthday niya. Parang every time na mag-birthday siya, okay. Every time na mag-birthday siya, lagi daw negative, lagi daw pangit nangyayari. So sabi ko, the curse ended here na. Hi, Allegria. Hi, Richard. Tux, ay malakad ka. Ano ba yan? Hindi ako kayang bigyan ng oras. Hoy! Demanding! Hi, Jaira Alonso. What time ba? Di ko pa alam eh. Magsa-story ako. Nakafollow ko ba sa Instagram ko? Oy, Pati, andyan ka pa ba? Pwede din gabi. Hapon tsaka gabi naman ako magla-live tomorrow siguro. Magpo-post naman din ako sa Twitter. You broke it by making it extra special including mga fans nyo. Kaya nga, mahal nakakatuwa. Wow. Ang ganda? Nice. I'll try. See you, Talks. Hi, Loki. Ay, Loki. I'll try. Ba't mo po ito try? Nile, RG, thank you. Hoy, wait lang, magpipiki kami. Drop kayo, baka gusto niyo pang magpa-OMG friends. Alam niyo pag may nag-drop ngayon ng times 5 na OMG friends, mag-extend ako ng 12:30. Pero pag wala, 12:05, kapag ka may nagpa times 5, hanggang 12:05, mag-extend ako ng 12:30. Pero kapag wala nang mag-drop hanggang 12:05, mag-end live na ako. Sa Becca naman na-appreciate namin sila. Especially ako, sobrang na-appreciate ko talaga sila. Kasi hindi sila madamot. Sobra. Alam mo yung ganun yung kaibigan. Tapos, ito pa, kahapon, sabi nila, mahal, alam mo, mahal, kapag like may lakad kayo, tapos nasa around kayo, Hi, Sir James! How are you? Sir James. Tapos dyan lang yan sa Sir James. Tapos, sabi niya, pag may lakad kayo like around BGC or ganyan, mahal, pwede kayo sa bahay umuwi. Kasi taga sila taga-Taguig. Pwede kayo sa bahay umuwi, ganun sabi. Tapos sabi ko, sabi nila, oo. Sabi ko, paano yung susi? Nasa FNC sila. Bibigyan namin kayo ng duplicate. Sabi ko, pagkakatiwalaan nyo kami sa bahay nyo? Sabi niya, oo. May aircon na doon, mahal. Hindi na kayo may initan. Alam mo yun, parang, nakakatuwa. Yun yung friend. No? Yung parang, yun yung friend. Talaga yung friend. Tapos, alam mo yung nakakatuwa, clingy lang. Nakita nung sinurprise si Cleo, di ba? Sinurprise si Cleo nung 13. Kinabukasan, 14 ng gabi, sabi, mahal, miss na namin kayo. Ganun, ang cute. So, nakakatuwa. Hi, Shani! Shiny like a melody in my head. Hey! Hindi ka gaganon for today's video. Yun lang. Kaya nga, kayo nga hindi ko pa naman kayo namimit kahit nung hindi ko pa kayo namimit, di ba? I mean, sometimes hindi na ako lalo na ng una, lalo na sobrang lakas. Kahit na kota na ako, magla-live pa din ako kasi gusto ko kayong kausap, gusto ko kayong mapasaya, gusto ko, natutuwa ako na may mga nai-inspire pala, natutuwa ako na parang, first of all, hindi talaga trabaho yung ginagawa ko. Ginagawa ko yun dahil gusto ko talagang maka-touch ng mga tao. Second na lang talaga. Nung pinipressure ako, dun kailangan kong uy guys, kailangan ko magpabagsak and stuff. Pero kasi syempre yung last year, di ba? Hindi naman natin problema yung magda-drop, hindi naman natin problema yung quota, ganyan. Kaya kahit quota na ako, syempre 'di ba, usually kapag ka okay na, hindi mo na gagawin. Syempre, ang dami-dami ko pang pwedeng gawin sa buhay ko na bakit ko normal kang kung pera lang or sasabihin mo, trabaho lang yung gagawin ko. Pagka madaming ganun streamer na ganun or yung basta madaming ganun, hindi na gagawin yung nila. Pero ako kasi kahit na quota na, hindi naman lang kasi yung quota na yung hinahabol ko or hinahabol ko yung relationship na nabibuild ko sa inyo kahit nasa online lang tayo. Inahabol ko rin yung time na maraming tao yung manonood ng gantong oras, yung mga malulungkot ngayon na escape nila ang panonood sa live ko. Alam mo yun, yung
yung maraming kakauwi pa lang ngayon tapos sobrang pagod tapos kailangan nila lang sinasabi nilang pahinga sa words na makakapagpagaan ng loob nila. Alam mo yun? So, it's not about the job. It's not about the money. It's not about the money. It's about the things na nagagawa ko for myself kasi napapasaya niyo ako sa mga ginagawa niyo din. And it's about sa napapasaya ko rin yung mga taong nanonood sa akin na hindi lang basta live, hindi lang basta drop, kundi alam mo tulad niyan may mga nagiging friends na kayo, nagiging family kayo, nagkakajowaan na kayo, 'di ba? Though to be honest, ito real ano lang, real talk lang, nasasad ako sometimes na may mga supporters ako na nagjojowa, mga word from lang naman din na nagkakajowa tapos hindi na sila nanonood sa akin. Though naintindihan ko 'yun kasi yung iba napapadpad sa live ko dahil broken sila. Dahil ano sila, natuwa sa word of wisdom, eventually nagkaroon ng friends, nagka-develop, tapos nakuha na nila yung enjoyment or yung saya na gusto nila. So, hindi na sila magfo-focus doon na sila magfo-focus sa jowa nila. Nage-gets ko yun, pero nalulungkot ako. Siyempre, honest naman ako sa inyo. Pero minsan, kapag may jowa na dadaan sa live ko or nasa live ko, Maricar, thank you. Tapos sasabihin ko na, ano, hindi ka na dumadaan porket may jowa ka na. Sana wala nang ma-offend Kasi may mga nagsasabi na na-offend daw sila. Nasasad ako totoo. Pero, yung paggaganon ko na, "Ano yan, may jowa ka lang, 'di mo na ako mahal or hindi ka na dumadaan sa life ko." Paglalambing ko lang yun. Hindi ko kayo pinapahiya, hindi ko kayo para ma-offend, hindi ko kayo para saktan. It's a way for you to know. It's a way for me na para ipaalam sa inyo na nami-miss ko kayo. Hi, yes, daddy. Nami-miss ko kayo. Nami-miss ko kayo sa live ko, ganyan. Hindi porket na sinabi ko yun, nagagalit ako sa inyo or na ano ako, nami-miss ko lang kayo. Pero masaya ako na natatagpuan niyo yung kaligayahan ninyo or yung mga, "Hi, yes, yes, baby. Hello, hello. Daddy din, daddy." Yeah. So masaya naman ako for you guys. It's just my kind of lambing kapag ka nadaan kayo sa ano ko, na sign na sana dalasan niyo yung panonood niyo. Wow, naglaro. So yun. Sana yung sa nanonood ngayon pagka may nagka-jowa sa inyo tapos nagganon ako, di kayo ma-offend Kasi may mga nagsasabi na na-offend sila and stuff. Parang ganon. So sana wala kasi hindi ko kayo para pahiyain or sa wow, yes daddy. Feeling kasi yes, daddy magpapa-OMG friends 'to madami. Wow! Wow! Grabe. Wow! Uy, parang 100 na ano 'to, swerte panalo. Uy, ang dami niyang panalo, oh. So ayun, wow, daming panalo. Let's go na OMG friends. Mahal may umaalis na din mahal, eh. It's okay, it's okay. Pagka may mga umaalis, okay lang. Hindi tayo it's their choice, it's their choice. Kung meron silang bagong ship, ang gusto ko lang kapagka gano'n, pagka may mga bago silang ship or ano man or yung parang pina-prioritize, ano, you cannot serve two master. Pagka active ka sa'kin, tapos may iba ka ding ina-activean, I mean, okay lang naman yun. Pero kung kilala ka, like for example, admin ka or kilala ka talaga sa ano ko, medyo nakaka-hurt naman kasi yun pagka gano'n. Pero sometimes you need to choose. Pero nakaka-hurt kasi talaga pagka gano'n. Kaya nga 'di ba, ano, parang example, yung friend mo, ah, lagi mong kasama tapos sasabihin sa'yo, bestie hindi na muna ako makakasama sa'yo kasi busy ako. Tapos pagtingin mo nandun pala sa iba, kasama. 'Di ba ma-hurt ka pagka gano'n? So, pangit, 'di ba? So, ayun, ang akin lang kapag ayaw niyo na sa'kin, totally ayaw niyo na. Kapagka dun na kayo, wag na kayong magpahapyaw sa'kin, parang gano'n. I mean, hindi naman sa may part lang na gano'n, pero wala naman akong kontrol sa sino yung isi-simp niyo, sino yung gaganto niyo, gaganyan niyo. Pero, you cannot serve two masters, mahirap yung hindi mo alam kung paano pagka nagkalaban-laban yung mga yun or paano kung kapagka may challenge, sino yung tutulungan mo dun, sino yung gagantuin mo. Tama na tayo sa second option, first option, pumili kayo kung sino yung isa-stand niyo. Tsaka ang lagi ko lang mapapayo,
make sure ninyo na yung mga pinipili ninyo ay, or yung mga ina-idolize ninyo ay totoo sa inyo, yung hindi kayo sasaktan. Pangalawa, yun talagang may nakukuha kayo na aral o talaga para sa inyo o saya. Whatever kind of saya. Saya. Wag lang tayo puro kilig. Wag puro kilig. Walang mangyayari. Kinikilig ka sa kanila. Pero tapos malalaman mo, ganto ganyan, ganyan. Or kinikilig ka sa kanya as a person. Kung specific lang na tao. Kailangan yung mas maganda yung i-idolize nyo yung meron kayong mapupulot. Yun lang yung mapapayo ko sa mga taong ano. Tsaka, you cannot serve two masters. Kung ayaw nyo sa akin, cut everything. Ganun lang. Ganun lang sa akin. Ang mga friend and Becky kalaban natin. Friend and Becky, Jan Lisa, wala akong problema dun. Diyos ko naman. Yung mga, like for example, content creators. Yan. Pag mga content creator ako eh. 'Di ba? So, ganun. Wala tayo dyan. Siyempre, simp din ako kay no? Kay Jan Lisa, hello. Hi, Josie J. Kaya ganun. Tsaka, eto okay lang. Okay lang naman din na nanonood kayo sa ibang live or sa 24/7 kahit wala ako dun. Pero sana, kapag ka-live na ako, manonood kayo sa akin. Tinawag pang word from yung iba, diba? Kung naka-live naman din ako tapos wala sa akin. Ganun. Ganun lang. Pero, wala naman akong problem sa mga kung may lilipat, may aalis, may walang problema sa akin. Okay lang. Kung may umaalis, may dumadating. Tandaan niyo yan. Minsan mas better, mas madami. Ganun lang naman yun. Diba? At saka everything happens for a reason. Maybe yung gusto nilang makita ay hindi na nila nakikita sa akin. Like for example, gusto nila ng pa-tweetums. Hindi mo ako tweetums. So, ibigay na natin yun sa iba. If ever. Diba? Mag-end live na ako Bukas na lang tayo ulit magchika-chika. Ito ay ang ating ang ating live ay para sa mga kayang i-handle. Pagka mga masyadong sensitive, tsaka masyadong mga chikadora o kaya mga chismosa or lang, hindi pwede sa live natin kasi tsaka mga chikiting. Hoy, I love you too. I love you too. I love you so much. I love Ward Fam so much. I love you so much. Alam niyo yan. Si Rosel. Good night, mahal. Mag-ingat kayo. See you tomorrow. Sana bukas makakota tayo. 300K. Bye-bye. Love you. Bye-bye. God bless.